Yun ang mga kababayan, Mayor Benjamin Magalong handang humarap sa Kongreso. Pero bago ito magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, may babala itong si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, mga kababayan. Handa daw siyang humarap sa Kongreso at isiwalat yung kanyang mga nalalaman. Ito nga'y kaugnay sa pinaka-controversial na flood control, mga kababayan, ha. Pero babala ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, tratuhin siyang isang resource person, huwag isang akusado, mga kababayan. Yan yung babala ni Mayor Benjamin Magalong. Yun ang mga kababayan, itong napaka-controversial o skandal ng flood control, mga kababayan, ay gusto ngang imbestigahan ng Kongreso. Kung kayo naman ang tatanungin, maniniwala ba kayo sa gagawing investigasyon ng Kongreso, mga kababayan? Pwede ba nilang imbestigahan nila yung kanilang mga sarili? Naku po, malabo pa sa sabaw ng pusit, mga kababayan, kung halimbawa gagawin talaga ng mga congressman ang pag-iimbestiga sa pinaka-controversial na flood control, mga kababayan. Kung hindi siguro nagyabang noon si Pangulong Marcos na may natapos na 5,500 flood control sa buong bansa, mga kababayan, nako po, baka medyo maniwala pa tayo. Pero nga, ipinagyabang na ito kasi ni Pangulong Marcos itong 5,500 flood control na natapos na sa buong bansa. Tapos yung nangyari nga, grabe yung nangyayaring baha sa buong Metro Manila at sa mga karatig bayan, mga kababayan, sa mga probinsya, hindi lang sa Maynila yung binabaha, kung hindi pati mga probinsya, mga kababayan. Kaya nabuking itong flood control na ito, na marami palang korupsyon na nangyayari, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang isa rin sa mga sinasabi po ngayon, hindi lang ng mga kongresista, baging ni Palace Press Officer Claire Castro, na baka daw po pwede na, kung kilala nyo po talaga kung sino itong mambabatas na ito, pangalanan na po ang mga sangkot. Kayo po ba, willing kayo na talagang pangalanan sila? Hindi man ngayon, pero kapag pinatawag po kayo sa Kongreso, once mag-start ang investigasyon, are you going to drop the names kung sino-sino po ito? I will cross the bridge when I get there, Chan-Chan, certain. Siguro patawag na lang nila ako siguro. Para doon na lang siguro kami mag-usap sa Kamara. Pero ulitin ko, hindi ako yung akusado rito. Gawin nila po akong resource speaker. Pag po nila akong tratuhin na akusado rito. At tatakot-takotin doon. Hindi yun naman ako papayag na pastusin nila ako. Opo. Oh, Mayor, ang sabi din po nung isang kongresista, meron din daw po siyang sariling listahan. Napakinggan niyo po ba yung sinasabi po ni Congressman Suarez? Ilalabas niya din daw po yun sa tamang panahon. Ano pong reaksyon niyo doon? Nako po, may listahan. May sariling listahan itong isang congressman na ito. Kilala natin ito. Itong si Congressman Suarez. Isa yan sa mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte. Baka naman sa listahan mo na yan, hindi na ilagay yung pangalan mo. Dapat nakalagay yung pangalan mo dyan, congressman, ha? Baka mamaya, yung ibang congressman lang, yung nilista mo dyan, dapat kasama yung pangalan mo dyan. Well, dyan pa lang sa mga, doon nga ako nagtataka Why is it that they are denying it when in fact, their own people, their colleagues, sila na mismo nagsasabi na totoo. Totoo Kaya lang, alam mo, ang hirap, parang taong tulog na nagtutulog-tulugan na ang hirap gisingin. Ganon din sila. Totoo yan. Ganon din sila. Alam nila lahat. Ako, imposible hindi nila alam kung ano talaga nangyayari. Nagpapalitan pa nga sila ng best practices. Kung papaano plano kumita. Pati sa mga porsyentuhan, usapan mo nila. Sabi nga ng isang mayor sa akin alam mo, mayor, sabi niya sa akin, Mayor Benji, one time, nakipag-meeting ako sa kanila. And they were talking in front of me as if I was not present. So what do you mean, Mayor? Sabi niya, they were talking about their percentages. Wow. They're talking about what they're buying. Pero akala mo wala ako doon, hindi man lang sila nahiya na nandun ako sa harapan. Ito po lamang issue nga, nito pong flood control projects and other
DPWH projects. Inyo na pong nailahad ang modus operandi, no? Nalaman na po namin ang binabanggit po ninyo na hatian, etc. etc. Ang tanong lang po natin ngayon, Mayor, is kung alam nyo na po ang pamamaraan nila, how do we prove it now? Paano po ang pagpapreba sa buwatan at pagnanakaw ng kontraktor, DPWH at noong pong mambabatas kung meron man? Unang-una ho siguro, Sir Ted, isa ho sa mga magandang sistema dyan is yung open data. Kailangan ho talagang ilahad na ho lahat sa, kumbaga, freedom of information. Lalo-lalo na ho dyan sa mga infrastructure projects. Kailangan ho, meron ho mga digital application ngayon na dinedevelop para ho talagang anytime pwede ho i-access lahat ng detalye sa isang project. At ang mga taong bayan pwede hong mag-conduct ng sarili nilang market survey para ma-determine kung talagang yung nasa detailed unit price analysis are reasonable, lalo-lalo na doon sa pagdating sa cost. Pangalawa siguro, kailangan it's about time ho na ang presidente ho talagang cases put down at sabihin na dapat ang power of the purse na interpretasyon hindi para pansarili. Ang power of the purse talaga is protektahan yung national interest, lalo-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Wala nga, nakalimutan. And number 3 dapat mag-concentrate na yung ating mga babatas sa paggawa ng batas. At hindi na po dapat makialam dyan sa mga pondo, lalo-lalo na doon sa pondo ng mga ahensya na involved sa infrastructure project. Okay, sige po. Pero again, pagpunta po doon sa aking pong katanungan, kasi nga, alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, paunang leads ng Presidente sa kanya pong presentation ito hong Monday, and sa inyo pong paglalahad ng mga informasyon kung paano nga kumikita ang iba dito, ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoo pong may ginawang katiwalian yung taga-DPWH, yung kontraktor, at paano mo nga maiuugnay yan sa mambabatas. Yan ang maganda mga kababayan. Ang tanong dyan talaga, kung may mananagot ba? Kung ang gagawin lang investigasyon na ito, lalong-lalo na kung mag-iimbestiga ay kongreso lang, may makukulong ba? May mapapurusahan ba? Hindi ba pagtatakpan lang mga yan? Magtatakipan lang yung mga yan, mga kababayan. Kaya tama, independent body dapat ang mag-imbestiga sa flood control na ito. At hindi lang sa flood control, napakaraming kontrobersyal ngayon mga kababayan. Meron pang DOH. Grabe. Grabe yung corruption ngayon mga kababayan. Ang tindi. Sobra-sobra. Okay. Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga Kamara. Hindi rin ho pwedeng nag-iimbestiga yung mga regional project monitoring office. Kasi wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Just like what we did during the NIA. Paano rin ho, makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan. And at the same time, pag na-preparation na ho itong mga contractors, yung DPWH personnel, na bakit sila lang ang makukulong. When in fact, pagdating doon sa porsyento, sila yung pinakamaliit. At yung mismong pinakamalaki, hindi man lang pumipirma. Di ba? Eventually, magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit implicating ho itong mga politiko natin. Marami pa hong paraan, Sir Ted. But again, that's something that I cannot mention because that's a tradecraft of investigator. Kaya kailangan talaga investigating body. Opo. In other words, Mayor, sabi nga din kahapon, nung isang araw po na amin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, kailangan ng merong aamin. Kailangan na merong magsasabi na sila ay sangkot dito sa katiwalaan nito. Kailangan dito na eventually ng whistleblower. Isa po yan. Kailangan talaga ng testimony. And at the same time, corroborative statement of some other witnesses.
to have personal knowledge. Kailangan ho yun. Pero yung mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po yan. Pag-aamin ho ng mga... Kasi ho, for some reason, ano talaga makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga, maski na ho, sabi natin na, yun, circumstantial evidence, if you will be able to establish yung connection po nito, malaking bagay na po ito, matibay na evidence. Iyon ang mga kababayan, ang panayam ni Certified Pylon at DigiChatsa kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Kabang-abang ito mga kababayan ha, lalong-lalo na pag itong si Mayor Benjamin Magalong ay harap na nga dyan sa Kongreso. Kasi nga ayon kay Mayor Benjamin Magalong, handa niyang isiwalat lahat ng kanyang mga nalalaman. Ilalatag na ni Mayor Magalong mga kababayan yung mga ebidensya. Kahit pala yung mga kaibigang mayor ni Mayor Benjamin Magalong may mga nalalaman din. Ang kakapal nga daw ng mga mukha ng mga congressman na ito. Kahit nandoon yung kaibigan na mayor ni Mayor Magalong mga kababayan, nag-uusap pa ito tungkol sa kanilang mga komisyon. Yun ang anuhan dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang muna tayo. Shout out kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga po si Coco, si Dion at saka si Yuri, at kay Sagi. Shout out na rin kay Samsung, Samsung, lupit nito Shout out na rin kay Nightmare, Nightmare and Night. Shout out na rin kay Mibelen Balikaw ng Ilocos Norte ba? Tama. At shout out na rin kay Amador Cruz. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Rionic. Shout out kay Pilimon Landingin. Shout out kay Trinidad Dilion. Shout out kay Ma'am Idisa Borby. Shout out kay Ma'am Susan Sibinechik. Shout out kay Bartito Masida. Shout out kay Alan Gubanti. Shout out na rin kay Leticia Chancuco. Shout out na rin kay Ma'am Imelda Pasqua. Kay Ma'am Idisa Borby, shout out. Lito Vaga, shout out. Shout out na rin kay Sit ng Camarines Norte. Shout out kay Luis Francis Navarro at kay Rinumo Luli. Yun ang dito lang muna, Tatsuker. Shout out din sa iyo, idol. At yun ang dito lang muna. At once again, this is from the TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.